tuwing umaga, ganito palagi ang routine ko. Sasakay ng jeep, papasok, sasakay ng jeep, at uuwi. Mahirap maging mahirap, no? Ilan kaya tayo makakalasap ng saya? Bali-balita pa ngayon na baka yung jeep ay mawawala. Paano na kaya kami? Mahirapan din si tatay at yun lang kinabubuhay namin, lalo na wala na si nanay. Oh, nak, nandiyan ka na pala. Opo, tay. Niluluto ko po yung pagkain natin ngayon. Sensya na po, ito lang po yung nasa lamesa eh. Ayos lang yan, anak. Mahalaga may makakain tayo. Hayaan mo. Pagdating ng araw, makakain rin tayo ng masasarap. Kumusta nga po pala yung pamamasahe mo? Matumal eh. Ito lang kinita ko ngayong biyahe. Nabawasan din dahil sa boundary. Magbabayad din ako ng mga bills, kaya namang problema ako ngayon. Hindi na po ako magsabi, pero kailangan po namin ng pera para sa gusto. Ako ba, anak? Ayos lang, magsabi ka. Gagawa ng paraan ng tatay para makapagtapos ka. Para sa ating balita ngayon, deadline para sa consolidation ng mga jeep tuloy na sa katapusan. Ibang mga grupo humihingi ng extension. Alamin mamaya sa ating Radyo Pilipinas. Paano nga po pala yan, tay? Kasama ko po sa mawawala ng trabaho. Oo nga eh. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng pangtustos. Baka hanggang katapusan na lang kung hindi kami susunod sa gusto nila. May awa ang Diyos, tay. Alam ko tutulungan niya tayo at hindi ko babayaan. Bagong araw na naman. Sana di matumal ang biyahe tulad kahapon. Ako pare sana nga, pektado rin yung toda na sinasali mga tutuloy yung face mo sa katapusan. Di bale, kung may bibigay na pinansyal ng suporta ang gobyerno, o kaya yung loan na tinutukoy nila, baka yun pa yung makaon sa atin sa hirap at utang. Sana talaga mapakinggan tayo ng gobyerno. O kundi tulungan man lang nila tayo. Ito na lang kasi yung hanap buhay natin. Magkakait pa ba nila? Ang hirap kumahid araw-araw, ngunit kailangan para sa amin ng aking anak. Ang mga jeep ang simbolo ng kultura ng ating bansa. Pero bakit tila'y ito'y isinasawalang bahala? Libo-libong mga tulad kong tsoper ang mawawalan. Milyon-milyong pamilya ang mapapabayaan. Hangad ko lang ang magandang bukas ng aking pamilya. Ngunit sana, sa laban naming ito, ay kasama kayo sa pag-abot ng tagumpay. Kaming mga kabataan ang susi sa kinabukasan. Nawa ay pakinggan nyo ang aming hiling. Ang laban ng tsuper ay laban ng commuter na tulad ko ay anak ng isang ordinaryong mamamayan na nagpupulsiging namamasada para ihatid tayo sa ating destinasyon. Tulad nila, lumalaban tayo ng patas para sa bayan. Halos isang buwan na matapos ang deadline sa consolidation ng mga tsuper at simula Pebrero ay tuluyang mapapaso ang kanilang prangkisa. Isa sa kinababahala ng lahat ay pagtaas sa pamasahe at kawalan ng trabaho ng mga tsuper. Milyon-milyong mga pasahero ang apektado. Huwag nating hahayaang masira ang pangarap ng kanilang pamilya. Ano pa ang saysay ng pagbangon muli kung may maiiwan na namang tulad nila? Kaya naman, bilang pagtugon sa pagkakaroon ng kalidad na edukasyon ng kabataang Pilipino at sa paglaban kontra sa kahirapan ng mga pamilya, advokasya at programa namin ang diploma. Prioridad nito ang mga pamilya ng mga jeepney drivers sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda at scholarship grants para sa mga estudyante. Layo nito na matulungan ang mga jeepney drivers sa gitna ng suliranin ng Jeepney Modernization Program. Bawat magulang at anak, ipatindig at tandaan, may alaala ang kasaysayan.
Karapatan ng kabataan ay ilaban!